Ilang oras na lang at magsasara ng Manila North Cemetery para sa mga dadalaw sa mga puntod ngayong undas. Pero hanggang ngayon, walang puknat pa rin ang dating ng mga gustong bumisita. Para bigyan ng mukha ang balita, may live report mula sa Manila North Cemetery, si Mobile Journal Merymon Reyes. Merymon, kamusta ang sitwasyon dyan? Pops J, sa pag-monitor natin simula kanina umaga hanggang ngayong oras na ito dito sa Manila North Cemetery, makikita natin hindi pa rin nauubos ang pila ng mga nais makapasok upang mabisita ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay ngayong undas. As of 5 o'clock p.m., tinatayang nasa 1,015,000 na ang crowd estimate ng mga bumibisita ngayong araw. Nalagpasan na nito ang 980,000 na crowd tally last year para sa ika-1 ng Nobyembre. Sa sobrang dami nga ng tao, syempre, hindi mawawala ang mga nagtitinda ng makakain. May mga hindi na kasi nakapagbaon para iwas hassle daw, lalo't siksikan. Samot-sari naman ang mapagpipilian sa labas. Mayroong tusok-tusok, mais, chicken skin, cotton candy, lumpiang sariwa, aba ultimo lechon, meron din. May mga panulak din na gulaman, juice, buko, at pantawid init na frozen buko salad. Kaya naman ang iba, sinusulit muna ang food trip bago makipagsapalaran sa dami na makakasabay sa sementeryo. Bukod sa food and beverages, may rumaraket din bilang cosplayer. Isang Power Ranger ang nakita natin sa labas ng Manila North Cemetery. Nanggaling pa raw siya sa Las Piñas at 4 na taon niya nang ginagawa ang trabahong ito sa mga mall. Kaya kwento niya, sinusubukan niya lang daw pumwesto rito para sa dagdag kita. Pops J, nananatili pa rin na mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi ang visiting hours dito sa Manila North Cemetery. Pag pumatak na ang alas 7, bawal na magpapasok o pumasok ang mga bibisita. Pops J. Merymon, bakit daw inabot na ng hapon yung mga kararating lang na bibisita dyan sa Manila North ngayong araw? Yun nga, Pops J, yung iba muna sa mga nandito, bago pa mag alas 5 ng umaga, nandito na raw sila para hindi raw abutan ng init ng panahon. Yung iba naman nagpalipas muna ng tanghaling tapat dahil kung naramdaman natin kanina ay alingasaw at yung pagiging tuyo sa init ng panahon. Samantala yung iba naman kaya ngayong hapon paggabi pa lang pupunta o nandito sa North Cemetery ay dahil meron pa raw silang ibang pinagkakaabalahan, Pops J. Napakatindi rin ng sikat ng araw, Merymon? So malamang yung iba umiwas sa tindi ng sikat ng araw. Pero anong mga kalsada ulit ang sarado? Nako, marami-rami yan, Pops J, at matatapos yung road closures until November 3, 7 o'clock p.m. Ilan sa mga kalsadang mga sarado ay yung una, kahabaan ng Aurora Boulevard mula Dimasalang hanggang sa Rizal Avenue. Kahabaan ng Blumen Street mula sa A. Bonifacio hanggang sa Guevara Street, sarado rin ang mga ito. Yung Retiro Street mula Dimasalang hanggang Blumen Street Extension ay sarado rin. Kahabaan ng Maceda mula sa Makiling Street papunta sa Dimasalang Road, sarado. At yung P. Guevara mula Cavite Street hanggang Aurora Boulevard, sarado. Pero meron namang alternative routes na pwedeng daanan. Halimbawa, dun sa mga may gustong pumunta sa La Loma o kaya sa Chinese Cemetery kasi bordering lang yun dito sa North Cemetery, pwede naman daw dumaan sa may Rizal Avenue o sa Abad Santos. Pops J. Mahigit 1 milyon na kamo ang dumagsa dyan sa Manila North Cemetery. Kamusta naman kaya ang seguridad? Ako, Pops J, over 200 daw ang deployed sa paligid ng North Cemetery at pagdating naman sa NCRPO, over 12,000 naman ang nakadeploy para masiguro ang safety and security. As of now, wala pa tayo na itatala ng reported case ng meron ng hold-upan o ibang aksidente nangyayari. Ang naitala pa lang ngayong araw na ito, meron ng nasa lagpas 50 na binigyan ng medical assistance. At the same time, meron din namang iba pang nangangailangan ng tulong kasi sa maobserbahan natin dito sa ating likuran, dahil siksikan ng mga tao, karamihan sa mga nagiging kaso dito ng nangangailangan ng medical assistance ay yung mga nahihirapang huminga, Pops J. Okay, Merymon, eto taon-taon ng problema ito kapag undas, Pero meron na bang naitalang nawalang bata dyan sa Manila North? Yes, Pops J. Asa 1,000 na yung mga niregister dito na minors. Dito sa likuran ko, makikita nyo ang Manila Social Welfare Desk. Diyan nire-record, nire-register at binibigyan ng name tag ang mga batang papasok sa loob. At the same time, kukuhanan sila ng contact details kung sakaling sila ay mawawala. Yun nga lang, sa naobserbahan natin ngayon, maraming inanunsyo sa PSA na may mga bata nang naliligaw. Nasa 5 yung narinig natin anunsyo kanina, sunod-sunod ang mga ito. Unfortunately, Pops J, isa sa mga inanunsyo na nawawalang bata ay hindi raw bisita ng North Cemetery kundi residente raw. So ibig sabihin walang name tag, walang contact details ng parents o guardian. Pero ang naging solusyon naman dito dahil magkakakilala raw ang mga nasa residente na nasa paligid ng North Cemetery ay madali naman daw na ihatid ang bata sa kanyang mga magulang, Pops J. Sa buong maghapon mo dyan, Merymon, na-try mo rin ba mag-food trip?
Yes, Pop Oo. Jay. Kanina umaga, ang kinain natin ay yung taho. At nung may konting oras tayo kanina para magmerienda, dito kasi sa may labas mismo ng Manila North Cemetery, tabi-tabi dyan ang mga food stalls. At isa sa mga pinakyaw natin ay yung mais. Kumain din tayo ng chicken skin. At syempre, nagpalamig tayo, uminom tayo ng gulaman, Pops Jay. Yung lechon ba, natikman mo ba? Kasi malapit lang yan sa Laloma. Ha? Yes, Pops Jay. Oo. Actually, medyo kumurat na ako kanina kaso naramdaman ko agad yung kolesterol. Okay. May nagbebenta rin ng lechon. Paano nila nadali ang supply dyan? Ang dami ng tao. Yun nga, Pops Jay. Kasi dito mismo, yung isang daan papuntang Laloma, sarado kasi siya. Pero ang ginagawa naman dito, dahil kaya naman daw buhatin yung mga lechon, nabibitbit naman nila papunta dito at kinakatay. At nakita na nga natin kanina, marami nang naubos na lechon, Pops Jay. Sa mahigit 1 milyon na katao nga, malamang maubusan. Meron bang nagpunta dyan para lang talaga kumain o mag-food trip? Marami-rami rin, Pops Jay. Pero sabi naman ng iba kasi sa mga ito, dahil meron din daw silang gustong bisitahin, nakakilala nila, whether or not merong nakalibing dito sa loob ng sementeryo, pumapasok din sila sa loob, Pops Jay. Eto, curious lang ako, Marymon, no? May namataan ka bang mga kakandidato next year na sinamantala itong okasyon nyo ito para mangampanya? O mga mustaman lamang? Oh. So far, Pops Jay, wala. Ang pinakahuli na lang natin na nakita dito ay nung nag-inspeksyon si Manila Mayor Hani Lacuna Pangan, and that was on October 30. Pero sa ngayon, wala pa tayong ibang nakikita dito. O baka disimulado lang ang pagkamusta sa mga constituents nila, ano? Sa mga bibisita, Marymon, halimbawa, bibisita pa lang bukas, anong paalala sa kanila ng mga otoridad? Malamang marami pa rin yan kasi Sabado hanggang Linggong araw eh. Yes, Pops Jay. Isa sa pinaka-ginagawa nilang paalala rito para naman sa mga may kaya na pumunta na ng mas maaga para daw hindi maipit sa dami ng mga tao. At the same time, kung meron daw kasamang mga bata, paniguraduhin daw na hawak-hawak ang bata at hindi rin mawawala sa kanilang paningin kasi nga mahirap nang maligaw sa loob ng Manila North Cemetery. At the same time, para hindi rin daw ma-inconvene yung mga pupunta rito, yung mga ipinagbabawal na bagay o objects tulad ng liquor, tulad na lang ng mga pabango may alcohol content, lighter, sigarilyo, pati yung vape, wag na raw itong dalhin para dire-diretso na lang ang pagpasok sa loob, Pops Jay. Nakikita ko dyan sa pagla-live mo, Marymon, makapal ang daloy ng tao. Ano? Kamusta yung posisyon ng mga medic dyan? Halimbawa, magkaroon ng emergency, makakapuslit o makakadaan ba naman yung ating mga miyembro ng medic team dyan? Yes, Pops Jay. Bukod kasi dito sa loob, sa may dulo nito, sa may rotonda, doon nakapwesto kasi ang Philippine Red Cross, ang Manila Health okay. Department, pati yung iba mga nagvo-volunteer. Pero dito, especially sa isang entrance point, meron din kasi diyang special rescue unit. So may nakita tayo kanina na nawawala ng hininga, may oxygen tank na naka-ready dyan. So hindi na nahirapan yung kung sino man yung mga kailangan ng medical assistance, Pops Jay. Ang daming tao kasi, Marymon, no? Siguro madalas na merong nahihilo at kuha ng blood pressure, alam ba naman nila kung saan matatagpuan itong mga ito? Yes, Pops Jay, kasi nakakalat din sila sa buong paligid dito sa North Cemetery. At the same time, tuloy-tuloy pa rin naman yung pag-aanunsyo, pag-remind sa mga pupunta rito na unang sa lahat, kung kaya naman daw magdala rin ng tubig, magpunas daw ng pawis, at saka may mga rumoronda rin naman. Tuloy-tuloy din natin nakikita yung presensya ng mga ambulansya sa loob at labas ng Manila North Cemetery, Pops Jay. Ayun, maraming salamat, mobile journalist Marymon Reyes.